Dapat daw managot si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga ibinunyag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ukol sa Dimanoy Davao Death Squad. Ayon kay Senator Laila de Lima, hindi ito sakop ng presidential immunity at posible rin daw gawing basehan ng pagpapa-impeach sa Pangulo. Hindi naman natinag ang Malacanang sa sinabi ng Senadora. Hamon pa ng Malacanang, dalhin na lang daw ang mga alegasyon ni Las Cañas sa korte. May report si Jamsi Sante. Ang mga pasabog ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na totoo ang Davao Death Squad at kumukuha umano sila ng utos kinoy Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa pinagtuunan ni Senadora Laila de Lima sa kanyang press conference kanina. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat daw mapanagot ang Pangulo. Itong revelation na ito, na siya pala ay isang psychopathic serial killer, mass murderer, covered kaya po ito ng presidential immunity? I don't think so. This can certainly be a basis for impeachment. High crimes. Kaya't may panawagan siya sa mga miyembro ng gabinete. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Pati sa taong bayan, may mensahe siya. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng bansa. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Sabi ni De Lima, sa ilalim ng gobyernong Duterte, tila nabaliktad na raw ang mundo. Ito'y matapos siyang sambahan ng Justice Department na mga kaso kaugnay sa umunoy bilibid drug trade, habang ang mga tulad daw ni Janet Lim Napoles na umunoy utak ng pork barrel scam, tinutulungan pa raw ng gobyerno. Huwag na tayong magtanong kung bakit sa panahon ni Duterte naglabasan at namayagpag ang lahat ng mga kriminal, korap, halang, bituka at maiitim ang kaluluwa. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal sa kanila ngayon ang Pangulo ng bansa. Parang sa pelikula lang yan ni Batman, kung saan pinatawag ni Joker lahat ng masasamang loob sa Gotham City upang maghasik ng kadiliman. Ang Malacanang tila hindi natinag at matipid ang sagot sa mga sinabi ni De Lima. This is colorful language. Kaugnay sa pagsabi ni De Lima na hindi mentally fit ang Pangulo para mamuno, ang tanging sagot ng palasyo, Seriously? wala rin daw silang nakikitang masama sa panawagan sa taong bayan ni De Lima. If it's inciting to rise up in arms against the government, then I guess that's the one that should be of concern. But otherwise, if it's just a call to everyone to gather together, to express their sentiment and so forth and so on, that's actually freedom of expression. Ang mga alegasyon ni Las Cañas ayaw din patulan ng palasyo. Sabay hamon. If there's anything of true value to it, then let it go through the proper channels and through the proper courts. Ang mga abogado ni De Lima sa kanyang mga kaso na sina Attorney Alex Padilla at Attorney Jose Manuel Jocno, miyembro rin ng Flag of Free Legal Assistance Group na siyang tumutulong ngayon kay Las Cañas. Sabi ni De Lima, hindi raw ito sinadya. Nagkataon lang po na because they are part of the flag and they're the ones apparently na nag-handle ngayon kay SPO3 Las Cañas. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga mambabatas kaugnay sa naging pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, iginiit ng mga ito na kailangan patunayan ni Las Cañas ang kanyang mga paratang, lalo't questionable na ang kredibilidad nito. May report ang aming kasamang si Jervis Manahan.
Hindi raw pwedeng ipa-impeach ang isang pangulo base sa mga nagawa niya bago siya maupo sa pwesto. Yan ang paniwala ni Angkla Party List Congressman Jess Manalo. Impeach someone for an offense that is not related to his office. Sir, you can't. You cannot. Sinabi niya ito matapos ang isang press conference ni SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado na pinatotohanan ang mga sinabi ng hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad. Dumalo si Las Cañas sa mga pagdinig ng Senado noon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Nauna niyang sinabi na hindi ito totoo pero binawi niya ang kanyang mga sinabi noon. Kung si Congressman Ray Umali daw ang tatanungin, questionable kung bakit ngayon lang ulit lumantad si Las Cañas. Gayong tapos na ang investigasyon ng Senado rito. Bakit ngayon lang nagsasalita kung sakali mang may gusto siyang sabihin? To my recollection, parang inimbitahan siya doon. Nung mga hearings na yun, nagpunta siya, di ba? Pero hindi naman siya nagsalita, wala naman siyang sinabi. Git naman ni Abang Lincoln Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, dapat napatunayan sa korte ang mga sinasabi ni Las Cañas. I don't think that it's all an allegation and they should prove it in the court, proper court. No? Dapat i-prove nila yun sa court. Pero may immunity from suit ang Pangulo kaya hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan. Pwede raw mag-file ng impeachment complaint si Las Cañas sa Kongreso. Pero malabo raw itong magtagumpay, lalo na't karamihan ng mga mambabatas ay mga kaalyado rin ng Pangulo. At this point in time, parang sa akin, wishful thinking lahat yung thinking about impeaching a president. Never happened. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin, hindi dapat basta-basta baliwalain ang mga sinabi ni SPO3 Las Cañas at dapat dinggin sa tamang lugar. Hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Justice. Nakasuhan ng perjury si Las Cañas matapos niya umanong magsinungaling sa mga naunang pagdinig ng Senado. Hindi na tayo dapat magtaka. Excuse me. Kung nagawa ng isang pangulo ang magsulong ng isang polisiya na pagpatay sa mga maralita na pinaghihinalaan lamang na gumagamit ng droga, ano pa ang makakapagpigil sa kanya na gawin ang lahat anong naisin niya? Ang iabswelto ang mga totoong drug lords, ang ipawalang sala ang kidnapper at reyna ng PIDAF, ang gawan ng kwento at taniman ng ebidensya ang mga kalaban, na inamin din naman niyang gawain niya noong piskal pa siya, at patuloy na pumatay pa ng marami pang mga maralita dahil trip lang niya. Alam na natin ngayon na walang batayang prinsipyo ang lahat ng mga aksyon ng ating Pangulo. Basta trip lang niya, gagawin niya. Hindi dahil tama o mali, kung hindi dahil kaya niyang gawin at hinahayaan lamang natin siya na gawin ito. Ang tawag dito ay kawalan ng pakundangan. Ano man ang gawin niya, tiwala siyang ligtas siya sa parusa o pananagutan. Sa salitang Ingles, impunity. Trip lang niya. Yan po ang klase ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Nag-umpisa ito noong nadiskubre niya bilang mayor ng Davao City na maaari naman palang pumatay ng daan-daang katao ng walang pakundangan at ng walang pananagutan. Sa katotohanan, hanggang ngayon ay wala pa siyang pinagbabayaran sa ilalim ng batas kahit isa man lang sa mahigit 1,000 sa Davao at 7,000 sa buong Pilipinas na kanyang pinapatay sa kanyang mga death squad at mga alagang pulis. Pero ngayon ay baka maari na siyang panagutin sa kanyang mga karumal-dumal na mga krimen. Kahapon ng umaga, nasaksihan niyo lahat, lumantad na ang kanang kamay ni Pangulong Duterte sa Davao Death Squad, si SPO3 Arturo Las Cañas. Katulad din ni Edgar Matubato, nagsagawa siya ng public confession tungkol sa mga pagpatay ng ginawa nila sa Davao Death Squad sa utos mismo ni Pangulong Duterte. Silang dalawa ni SPO4 Sanson Sonny Benaventura ang mga utak at kamay ni Pangulong Duterte sa anumang operasyon ng Davao Death Squad. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda na ang ating pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan
kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag na rin tayo magtanong. Katulad ng sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, kung bakit mistulang may reunion ng mga questionableng karakter sa ilalim ng rehimeng Duterte. Mula sa mga Marcos, kay Arroyo hanggang kay Napoles, 10 ng kanilang mga abogado, katulad ni Ferdinand Topacio, at mga operator na katulad nila Dante Jimenez, Sandra Cam, Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala. Andyan din ang mga pangunahing enforcers ng mga utos ni Pangulong Duterte. Sila Secretary Aguirre at Solgen Calida na mga abusado at aroganteng opisyal sa ating pamahalaan.